Action. Magandang hapon sa inyong lahat. So ngayong hapon, meron akong i-share sa inyo na topic na pwede makatulong sa atin kung ating i-apply. So bago ang lahat, bago ko po ituloy yung topic ko, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin yung notification bell para mas maging updated kayo sa mga susunod ko na videos. So yung topic ko ngayon is about na mga ugaling Pinoy na dapat baguhin kung gusto natin umunlad sa buhay. So isa sa mga topic ko yan na i-share ko sa inyo ngayon, mga ugaling Pinoy. So number 1 na dapat baguhin natin yung tinatawag na shopaholic. So pag sinabing shopaholic, ito po yung mga tao na mahilig talaga bumili sa isang bagay na hindi naman masyado kailangan. So, yun yung tinatawag na overspending. Hindi naman masama gumastos kasi deserve mo yan kasi ikaw yung nagtrabaho. Pero tandaan natin at isipin natin na unahin mo talaga yung mga needs. Pag mga wants mo na hindi naman masyado kailangan at hindi pa enough yung budget mo, huwag mo munang bilhin kasi yun yung dahilan bakit nasa-shortage yung budget natin sa pang-araw-araw na pangangailangan. Kasi isipin natin kung ikaw yung empleyado na kumikita na ng maliit na sweldo, tapos isipin natin na yung income natin limited lang, pero yung gastos natin grabe, unlimited yung gastos natin, bayad ng kuryente, ano pa mga bayarin sa tubig, mga expenses pa sa bahay. So kung ganun yung gagawin natin, tapos mahilig pa tayo sa shopaholic na hindi naman masyadong kailangan, yung reason kaya paon tayo sa talaga utang. Iban kung sa utang kasi mahilig sa mga utang-utang sa Shopee o sa ano pa yung mga hilig mo. So hanggat maaari i-minimize na yun kasi makakatulong yun yung sobrang shopaholic. So pangalawa, yung tinatawag na manana habit. So ano ba yung term ng manana habit? Yun yung tinatawag na procrastination. Marami kasi sa atin yung saka na lang yan, bukas na lang yan. Minsan, pag may goal ka sa buhay, tapos ipapaliban mo bukas, minsan, hindi mo talaga ma-hit yung goal mo pag papabukas mo. Hanggat kaya mong gawin ngayon, gawin mo na talaga. Kasi kailangan talaga yun na mayroong kang goal, importante na dapat. Huwag mong ipapabukas, kailangan planado talaga yan at samahan mo ng action. Kasi importante yung dapat huwag mong sundin yung saka-saka na lang yan kasi yun yung nagpapabagal ng pagunlad natin sa buhay, yung manana habit or procrastination. So ano pa, pangatlo, importante rin yung dapat na yung crab mentality. Pag sinabing crab mentality kasi, kung sa Tagalog pa is yung mga isip na nangga. Minsan tayo mga Pinoy, pag may mga taong na nakaranas ng hirap, pagod sa trabaho nila, minsan imbes na i-motivate mo sila, i-inspire mo sila, minsan dinadown mo sila, dinidiscourage. Lalong-lalo na pag yung trabaho nila is hindi naman gano'n kalaki yung sweldo. Pero ang advice ko sa inyo, imbes na ihilain nyo pababa yung tao, dapat i-motivate mo sila at gawin mo silang i-motivate mo sila sa pamagitan ng pagsasabi ng mga positive words na makakatulong sa kanila. Kasi yung crab mentality, yun yung sa tao, lalo sa Pinoy na hilig talaga tayo sa crab mentality. Iginadawa natin yung tao. Kaya importante, tanggalin na natin yung crab mentality. Ano pa yung mga ibang tip? Dapat yung mga fiesta mentality, kasali yan. Minsan may mga bagay kasi na kahit walang-wala tayo, pagdating sa mga ganyang okasyon, halos gagawin ka ng paraan talaga para meron lang mayanda sa mesa. So hindi naman masyadong kailangan talaga yan. So hanggat hindi naman kaya sa budget at hindi ka naman enough na savings, huwag na natin yun gawin kasi yun talaga yung nagpapalubog sa atin sa kahirapan. Kasi wala tayong enough na income, tapos malit na yung sweldo, tapos marami pa tayong mga gastusin. Kailangan talaga baguhin natin yung mga ganong attitude. So yun lang po. Maraming salamat po. Thank you.